Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Siningap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas. Ang magpakasakit, mamatay, at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtin nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na panampalataya. Kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Marcos. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng Olibo, at natanaw na ng mga bayan ng Betpagi at Betania. Pinauna ni Jesus ang 2 sa mga alagad at sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok do'y makikita ninyong nakatali ang biserong asno na hindi pa nasakyan ni inuman. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagyan, sabihin ninyong kailangan to ng Panginoon at babalik din agad dito. Kahit lumakad na sila at natagpuan nga nila ang asno sa tabi ng daan, nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalag na nila ang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, bakit ninyo kinakalagyan? Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan na silang umalis. Dinala kay Jesus ang biserong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang sinabi na muling itinatatag, purihin ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal na kapatid, tularan natin ng mga tao na magbunyi kay Jesus at magprosesyon sa kanyang karangalan, taglay ang kapayapaan.
pagpapala at pagtubos niya sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana sa aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na salangit, napapala at pagtubos niya sa amin. Kangatan ng Jerusalem, masayang nag-awitan. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos na salangit, kapapala at pagtubos sa amin. Magdala ng mga palaspas, salubungin siya ng may galak. Hosana, o manunubos, salamat sa Diyos na buhay. Hosana ang aming awit sa anak ni David. Sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala at pagtubos sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming maging diba sa amin. Para ang cross namin ay akuin, pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin, ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pikisalo sa pagkabuhay niyang maningin. Sa pangitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung anong ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ang ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila ay di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa ako magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid ng sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso. Palibak na nagtatawat, sinasabi ang ganito,
Nagtiwala siya sa Diyos ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan at hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo kong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y iahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't di na kila ng Diyos. Binigyan ng galang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus.
Kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus. Kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nagngangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato. Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-udyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinulsulan pa ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato. Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag niyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao. Ipako siya sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang ipinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuotan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona, at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulorhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuotan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgota, ibig sabihin pook ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya. Ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan na tatango-tangong nagsabi, Hindi ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di maililigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya. inilapusta din siya ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw. Eli, Eli, lema sabachthani. Na ang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ko pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatuyo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo,
Tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, Tignan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya. sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Pagsilod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Biglang nawarak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal, at kanyang nakita kung paano napatay si Jesus. Kaya't sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Nasa panahon na tayo ng mga mahal na araw. At ngayon ay tinatawag na linggo ng pagpakasakit ng ating Panginoon. Tinatawag rin natin sa ating kaugalian na pagtawag na linggo ng palaspas. Dahil nagdala po tayo ng palaspas. Simbolo ng mga damit, mga dahon, mga sanga na inilatag noon sa daan sa pagtanggap ng Panginoon papunta sa Jerusalem. Lahat ng mga tao ay nagsabi sa ating Panginoon, Hosana. Pero ang Hosana ay may maganda po na kahulugan. Ang Hosana ay mula sa salitang Grego na Hoshana. Hosya, ibig sabihin iligtas na ngayon. At nagiging Hosana sa Grego. At ngayon ay ginagamit natin sa ating salita na Hosana. Pero ang tunay na kahulugan sa araw nito ay ang pagpakasakit. Ang pagpakasakit, ayon sa salitang Hebreo, sekel. Kuminsan tinatawag siya. At sa Grego naman, dahil ginagamit natin sa ating bagong tipan ang kultura ng mga Grego, ay teleporia. Ito po ay nasalin sa ating ginagamit na Latin. Sinoon Latin ang ating liturhiya na Pasyo. Kaya meron tayong tinatawag na Linggo ng Pasyon. Meron tayong kagalian na magbasa sa buhay ng ating Panginoon na tinatawag Pasyon. Pero ano pa talaga ang pinakaisinsya sa mga pagbasa natin ngayon? Ang tunay na kahulugan sa ating mga pagbasa ngayon ay una sa lahat ang kahulugan ng pagpakasakit ng Panginoon. Ang mga tao na nagsabi na Hosana, anak ni David, sila rin ang mga tao na nasulsulan ng pamalaan at magsabi, ipako siya sa krus. Kuminsan hindi po natin nakikita na ang pagpakasakit ng Panginoon ay bahagi na ng pagtupad ng kalooban ng Diyos. Pagtupad ng kalooban ng Diyos na noon ay ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa panahon ng misa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 50, verso 4 hanggang 7, na ang propeta ay inilaan niya ang kanyang sarili at hindi siya nagreklamo kahit siya ay pinahirapan sapagkat siya ay nagpapahayag na ang darating na Mesiyas ay pahirapan. Kaya nga ang ating salmo ngayon, Salmo 21, ay nagsabi, Diyos ko, bakit naman ako'y yung pinabayaan? Na isang sigaw ng
paghihirap ng pagpakasakit. Itong pagpakasakit at paghihirap ay siyang pagtanggap ng Panginoon na maski siya ay Diyos, ayon pa sa ating punang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa Pilipos, Kapitulo 2, verso 6 hanggang 11, ay hindi po niya ipinapahayag na siya ay Diyos. Bagkos, kanya pong tinanggap ang bukasyon, ang panawagan, ang pagsunod sa kalooban ng Ama na siya ay mamatay sa cross. Hindi lang kamatayan na ordinaryo, mamatay sa cross upang tayo'y iligtas. Kaya po kapag tingnan po natin na ang Diyos ay nagpapahayag na handa siyang mapakasakit sa atin kahit hindi tayo karapat-dapat sa kanyang paghihirap. Hindi tayo karapat-dapat ng kanyang kamatayan sa cross. Ngunit ginawa ng Diyos ang lahat. Maipahayag lang na tayo ay handa niyang handa niyang ipahayag na siya ay maghihirap at maghihirap siya upang tanggapin ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kaya po, tinitingnan po natin ang pagpakasakit ay mayroong 3 klaseng pagpakasakit. Ang pagpakasakit dahil dala ng ginawa ng tao, ito yung kasalanan, na ayon pa sa aklat ng numero, Kapitulo 32, versículo 23, resulta yan dahil sa gawa mo, kaya ikay naghihirap ngayon. Pangalawang klase ay yung tinatawag na ang paghihirap na ginawa sa mga inosente. Ito yung mga biktima ng mga karahasan na tinatawag natin na mga extrajudicial killing o mga pagpatay ng mga inosente. Kaya ito rin ay mabasa natin sa Pangalang Aklat ng mga Hari, Kapitulo 21, versikulo 16, na kung saan si Manase, kanya pong pinatay ang mga taong inosente dahil pinapahayag niya siya ang hari. Pero mayroong pagpakasakit na iba. At ito po ang ating tingnan ngayon, ang pagpakasakit na pag-aalay. Ang pagpakasakit ng nagpapahayag ng kabanalan. Ang pagpakasakit na sakripisyo upang maligtas ang lahat. Ito yung ipinapahayag ng ating Panginoong Hesus. Una nang inalay ni Abel ang kanyang sarili na ipinatay ng kanyang kapatid na si Cain. At itong kamatayan ng tinatawag na mga banal ay ginawa sa mga propita, ginawa sa mga martir, at lalong higit na nangyari sa ating Panginoong Hesus na ating inaalaala ngayon. Itong tinatawag na pagpakasakit na banal ay pakikiisa ng ating Panginoon sa atin. Una sa lahat, tayo ay nangangailangan ng kaligtasan. Pero hindi kayang bayaran natin ang ating mga kasalanang nagawa. Kaya Diyos na nagkatawang tao ang siyang nagbayad para sa atin. Diyos na siyang nakakita sa atin na hindi tayo makaligtas sa pagkaalipin ng kasalanan, kay kailangan ang mas malaking kapangyarihan at walang iba ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya niyang magpakamatay para sa atin. Tahimik tayong magpasalamat sandali sa Panginoon. Namatay siya para sa atin. Iyon ang pagpakasakit ng Panginoon para sa atin. Tayo ay kanyang iniligtas sa kamatayan sa krus. Salamat sa ating poong Hesus Nazareno. Purihin po natin ang ating poong Hesus Nazareno. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, na nausura ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto to hukom sa buhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minahal ko mga kapatid, niloob ng Diyos Ama na maligtas ang lahat ng tao sa pamagitan ng pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Kristo. Dumalangin tayo sa Ama. Sa pamagitan ng pagpakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa pagunitan namin sa pagpapakasakit ni Jesus, lahat naway dumulog sa Diyos, magsisi sa pagkakasala at humingi sa Kanya ng kapatawaran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga pinuno ng simbahan at pamahalaan ang halimbawa ni Jesus na taos-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maliwanagan nawa at magbagong buhay ang mga gumagawa ng mga karahasan. Talikdan nawa nila ang kasamaan at tuntunin ang bagong buhay kay Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga may hirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Maging matatag nawa kami sa harap ng mga pagsubok at pasakit ng buhay upang matuto kaming bumangon mula sa katiwalaan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Habang sinusundan namin si Kristo sa kanyang maligayang pagpasok sa Jerusalem at sa kanyang pagpakasakit sa Kalbaryo, maging marapat nawa kaming makibahagi sa kalahatian ng iyong kaharian. Hingin namin ito sa pangitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay batido pang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagkasakit ng bugtong nana, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunla, na di makamit ng tanang aming pagganap, kundi ang pagkaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo'y pakikinabangan namin at tinatanggap sa pagitan ni Kristo,
kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo, Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ni makapaninto na marapat ni kay aming pasalamatan sumitan ni Kristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayan kinasuungan namin kahit namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaysa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadahilan mo. Hosana sa kaitaasan, inakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at inaalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingaping simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay gaya din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanoy na patin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng
Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili naman galing na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilastat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Kristo. sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Kita'y aaliwin at kakalingain, lumay papawiin. Habang alipin sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Habang alipin sabay tahakin, krus na landasin, galak ay akin, hapis ay di pansin, ang iyong naisin, siyang susundin. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami pinagpasalo mo sa banal na pakikinabang. Kami yung pinaningong may pag-asa sa aming sinampatalayanan, pakundangan sa pagamatay na iyong anak. Ngayon mong kami makarating sa aming paruroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno sa panahon ng pasyon ng ating Panginoon. Ang daladala niyo na palaspas ay banal po na palaspas, huwag pong gamitin sa ibang paraan. At ang pagbindisyon kanina sa kamay ng pari, yun po ang mahalaga. Huwag na po ninyong palagyan pa ng tubig dahil nabindisyonan na po ang lahat ng palaspas ninyo sa kumpas ng mga kamay. Panahon ng Kwaresma ay nagpatuloy sa mga mahal na araw at ngayon nagsimula ang mahal na araw ng pasyon ng Panginoon. Atin pong isentro ang ating puso sa Kanya. Panalangin, sakripisyo at kawanggawa. Kaya ngayon ay araw o linggo ng alay kapwa upang tayo'y makibahagi sa kinakailangan ng ating kapwa. Ngayon na po ang pabasbas. Maringal na pagbasbas sa panahon ng pasyon ng ating ng linggo ng pasyon ng ating Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsigo kay habang inagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos Amang mawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasaw ng hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan upang kayo huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpakumbaba niya para sa inyong kapakanan. Buhay walang. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na misa sa pasyon ng Panginoon. Humayo ka't ipahayag ang matagumpay na pagdating ng ating pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa Jesus Nazareno.